Okay, so ayan. So maiksi lamang po ito mga kapatid para mas, ano po natin ano. By the way, bago po tayo magsimula, sino po rito nakakaalala? Kasi maganda po na inaalala natin yung mga, kasi yan po ay dapat pinag-uugnay-ugnay natin, yung mga sermon, yung mensahe ng Diyos na napapakinggan po natin sa lugar na ito. Amen? O dapat naaalala pa rin natin bagamat may bago na naman tayong mapapakinggan na salita ng Diyos sa araw na ito at dapat excited po tayo. So dapat naalala pa rin po natin, ano ba yung mensahe last Sunday? Last Sunday, di ba? About the usefulness of God, the usefulness of the name of the Lord, di ba? So hanggang sa dumating nga po last Sunday, actually, natuwa nga po ako eh. Sino dito naalala, especially yung sermon last Sunday, about what? The cellphone. Grabe. Alam niyo po, isa sa mga nakakatuwa at I believe na powerful yung sermon na yon. Why? Hindi mo makakalimutan. Every time na pupunta ka sa telepono, every time na titinan mo yung cellphone mo, maaalala mo yung sermon ni Pastor. Amen? Na talagang, ay, kailangan pala talaga, no? May control. Okay? Sa paggamit ng cellphone. Di ba? So every time nagagamit ka, maalala mo, ay, tinuro nga pala ni Pastor na ganito. O sinong nakakaalala? Meron ba? Ako, tumatak din po sa isip ko yun eh. Totoo naman kasi talaga eh, di ba? O, marami na po talaga sa panahon ngayon na naaalipin na. Okay? Ng mga gadget. Kaya nagiging stronghold na. Mas nagiging priority na nila yung pagsilip ka agad sa cellphone. Okay? Titingnan ka agad, bubuksan ka agad yung notification kung sino-sino yung mga na doon. At pagkatapos noon, ang daming mga nakaabang na mga videos. Yan, mga reels. Nako, titingnan na kaagad yon hanggang sa naubos na yung oras. So marami po talagang tinamaan doon. So anong sabi ni Pastor? Kung mapapansin po natin, sabi ko talagang pinag-uugnay-ugnay ng Panginoon ang kanyang salita, ang kanyang mensahe. Bakit? Kung mapapansin nyo, at napakinggan ko sa mga sinabi niya, narinig po ba ako dyan? Medyo gumagano si Brother Chi. Okay naman. Sabi ni Pastor, balance. Sino nakarinig ng ganong salita? Ha? Meron po. So hindi po ako nagkakamali. Kung hindi po ako nagkakamali, 3 or 4 times. Ano po, Pas? Si Pastor Ronel Silvania, sabi niya, balance. So talagang pinag-uugnay-ugnay kasi talaga ito po ay plano ko na pong ituro talaga. Sabi ko na binigyan po tayo ng Lord ng pagkakataon na makapagturo. Sabi ko, so ito po yung binigay sa akin ng Lord to teach about balanced life. Sabihin niyo po sa katabi niyo, balanced life. Okay, so, at alam niyo po, kailangan po talaga matutunan po natin bilang mga anak ng Diyos kung papaano maging balanse. Papaano tayo makapamuhay ng balanse bilang mga Kristiyano. Bakit? Kasi pag nakapamuhay tayo ng maayos ng balance, no? At talagang nagagawa natin yung mga pinagagawa o dapat nating gawin ayon sa kalooban ng Diyos, makikita na lamang po natin yung ating mga sarili na tayo po ay nagle-level up, na tayo po ay nagpo-progress, na tayo po ay umaangat, na tayo po ay nararanasan po natin yung mga ipinapangako ng Panginoon. Habang tayo po ay patungo doon sa patuloy na pag-comply, na pag-respond o pagtugon sa kalooban ng Diyos sa mga ipinapagawa sa atin ng Panginoon. At kailangan po natin 'yon. Kaya kailangan po nating patuloy na maranasan yung ipinangako ng Diyos. Yung tinatawag po na prosperity and success. Pangako ng Diyos po sa atin yun. Okay, so sa akin po, every time na madalas pwede nyo pong marinig sa akin yung salitang prosperity because it is God's promise, okay, sa buhay po natin. At this time, okay, mas maiintindihan po natin ano ba yung salita ng
prosper, yung salitang prosper o prosperous. Okay? So makinig po tayo mabuti kasi marami pong mga Kristiyano na sinasabi nila minsan na-allergy po sila sa salitang prosperity. Okay? So, kaya nga po, balance. Okay? Kailangan maging balanse. Okay, ito. Tingnan po natin ito. Matuto po tayo sa buhay ni Isaac. Sino po dito nakakilala na kay Isaac? Nababasa na sa Bible. Okay? Anak ni Abraham. Tatay ni Jacob. Kuha po ba? Okay, so si Isaac po is, kung binasa po natin yung Bible, siya po ay talagang pinagtagumpay po ng ating Panginoon. At marami pa. Okay, marami pang may encounter po tayo sa Bible, mga karakter na talagang pinagtagumpay po ng Lord. Okay? At maintindihan po natin yon kung patuloy po natin ibubukas ang puso't isipan po natin. Okay, sa salita ng Diyos, tulungan po tayo ng Holy Spirit. Okay, sabi po sa Genesis, tingnan niyo po ito, basahin ko ulit. From Genesis chapter 26, 19 to 25. O yan, katulad niya, no? Ngayon, gagamitin ko cellphone, pero may naka-reserve po ako in case na malobat. Tsaka mayroon pa. Okay, so kailangan prepared po tayo. Okay po. So, sabi po sa Genesis 26, beginning verse 19, ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal at libis. Okay, sa libis. Ngunit, nakipag-away ang mga, pastol na taga Gerar. At inangkin ang bukal ng tubig na iyon. Kaya't ang balong iyon ay tinawag ni Isaac na balon ng away, sapagkat sila'y inaway ng mga taga-roon. Nang makahukay muli sila, nakipagtalo na naman sa kanila ang mga taga-Gerar. Kaya tinawag naman itong balon ng pagtatalo. Lumayo sila roon at humukay ng ibang balon, wala nang umangkin ito. Kaya tinawag niyang balon ng kalayaan. Ang sabi niya, uunlad tayo sa lupain ito, sapagkat binigyan tayo ni Yahweh ng kalayaang mamuhay sa lupaing ito. Umalis si Isaac at nagpunta sa Beerseba. Nang gabing iyon, nagpakita sa kanya si Yahweh at ang sabi, ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita, pagpapalain kita, at pararamihin ko ang iyong lahi alang-alang kay Abraham na tapat kong alipin. Sa verse 25, last verse po natin, nagtayo si Isaac ng altar doon at sinamba si Yahweh. Tumigil sila sa lugar na iyon at humukay muli ng balon ang kanyang mga alipin. Ayan, so purihin po ang Panginoon. Minsan pa sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. So gusto ko mag-focus po tayo mga kapatid, okay, sa bagamat para mas maintindihan po natin yung storya, mga pangyayari dito sa verse po, sa chapter po na ito, sa buhay ni Isaac. Pero gusto ko mga kapatid, na mag-focus po tayo sa verse 25. Kasi dito po, may ginawa si Isaac kung papaano tayo, okay, sa panahon ngayon, makapamuhay
ng balanse. Okay? O, sabihin mo ulit sa katabi mo, balanse. Kasi baka mamaya di na nakikinig yan, kaya kakalabitin mo paminsan-minsan. Okay? Okay, so kaya po ang pamagat na mensahe ng Panginoon is a balanced life. O, sabihin mo ulit, balanced life. Okay, so ang goal po natin is to live a balanced and experience a prosperous life in this world as children of God. Okay? So, wag tayong ma-allergy. Wag tayong ma-allergy sa salitang prosperity, ha? Sa salitang prosperous, ha? Okay? So, ang sabi pa po dito Tagalogin ko, ha? Sabi po sa Tagalog, ang layunin po natin ay upang mamuhay ng balanse at maranasan ang isang masaganang buhay sa mundong ito bilang mga anak ng Diyos. Okay? O, tanungin ko muna kayo, sino dito gusto mo nakikita mo yung pamilya nyo, masagana kayo? Okay, so mamaya ulit i-explain po natin. Okay, yung salitang sagana, masagana, or prosperity. Okay, so ang topic po natin is how to make a balanced life, of course. No? Papaano tayo makakapamuhay o magkakaroon ng balancing buhay? Okay? Paano natin gagawin? Okay, so matututo po tayo ngayon mula sa buhay din po ni Isaac. Okay? So ito po ang gagamitin ng ating Panginoon. So number one, how to make a balanced life. Number one, makikita po natin dyan sa Genesis 26 verse 25. Ano pong unang ginawa ni Isaac? Number one, build an altar. Okay? So ano pong una niyang ginawa? Build an altar. Okay, so ang building an altar, ito po kasi ay tumutukoy saan? Sa ating spiritual and devotional life. Ang sabi po, gumawa si Isaac ng altar at doon sinamba niya ang Panginoon. Okay? So sa panahon kasi natin ngayon, hindi na tayo gumagawa na katulad ng ginagawa ng altar ni Isaac, ni Abraham, ni Jacob. Di ba yung mga altar noon upang paghandugan ng mga handog sa Panginoon at doon sinasamba ang Diyos, talagang nag-worship sila. So talagang hindi po sila basta-basta nag-worship sa Panginoon. Kaya kung hindi po sila gumagawa ng altar. So, ang ginagawa po ng mga lingkod ng Panginoon, kahit sa sinauna pang panahon, okay, gumagawa po talaga sila ng altar. At doon ay sinasamba nila ang Diyos. Doon kinakausap nila ang Diyos. Doon hinahandugan nila ang Diyos. So number one, sa buhay natin, bakit number one? Kasi ito dapat kasi yung priority po talaga natin. Remember, di ba, Matthew chapter 6, verse 33, seek first, di ba, His kingdom and His righteousness. Okay, so seek first. Kaya, unang ipinakita dito ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaac that he build an altar. So, ang pagkakaroon kasi ng altar, ito po yung ating pagkakaroon ng intimate relationship sa Panginoon. Okay? So it is our spiritual and devotional life. At doon sa altar na yon, we worship God. Okay? We read the Bible. Ano pa? We pray. We communicate with God doon sa altar na yon. Kaya kung hindi man tayo hindi man tayo nabuhay sa panahon noon na kailangan gumawa ng mga altar na gano'n, kaya na talagang, for example, yung pinapatag po nila yan, yung mga bato, pinagpapatong-patong nila, kaya hanggang sa maging maganda po yan at talagang maging altar na po.
So sa panahon ngayon, anong ginagawa natin? Dapat nagbibuild pa rin po tayo ng altar. Isang lugar kung saan ay kinakatagpo natin ang Panginoon. Every day. Ako po. So we must build also an altar. Pero iba yung altar na mga nakikita natin na ginagamit ng yung mga na-impluensyahan ng mga taga-Roma. Okay? So ibang altar po yun. So kailangan, ito yung lugar kung saan, halimbawa sa bahay po natin, dapat meron po tayong isang lugar po doon kung saan lagi po nating kinakatagpo ang Diyos. Okay? Sa bahay, may ginawa akong, nagpaplano po akong gumawa ng altar ko doon, na kung saan doon po ako magdi-devotion, doon ko po kakausapin ng Panginoon. Okay? Ito po yung lugar na walang masyadong makakaistorbo sa'yo. Kaya gumawa po ako ng sarili kong table, bagong table, dinala ko sa taas. Tapos ikaso yung second floor namin, wala pang bubong. Hindi pa siya tapos. So gumawa muna ako ng tent na ganon. Katagalan, nakailang buwan na rin, sa araw, nauulanan, rumupok na po, okay? And then nawala na, kaya naka-open na yung table ko doon. Kaya ang ginawa ko ngayon, yung altar ko, balik po ako doon sa baba. Okay? So pagising sa umaga, tulog pa yung asawa ko, tulog pa yung mga anak ko, yun na po yung altar ko, yung table namin, yung dining table. Yun na lang po ulit yung altar ko. So ginawan ko siya ng isang mahabang ilaw na ganyan para kapag tayo po ay nagbabasa, kaya maliwanag na maliwanag. Okay? So dapat nagbibuild po tayo ng altar. Importante po ito sa ating daily devotion o daily devotional sa buhay po natin. Okay? At mayroong tatlong mahalagang bagay na nangyayari sa buhay natin when you build an altar. Naalala ko po, ang Lord nangungusap. Naalala ko po, minsan nagpatotoo, no? Banggitin ko lang po si Sister Maria. Actually, pagpapahayag na po yun ng Panginoon that we need an altar. So napansin nyo, nung time na yun, wala siyang altar. Pero kailangan niya makipag-usap sa Panginoon. So what she did was, ano yung ginawa niya? Tumakbo siya sa CR. Yun na lang yung naging altar niya tuloy yung CR. At doon po siya doon po siya nakipag-usap sa Panginoon. Doon siya umiyak, Panginoon! Diba? So yun po, nagpapakita na talagang kailangan natin ng altar. Kailangan natin ng isang lugar na talagang makikipagniig tayo sa ating Diyos. Why? Sapagkat we are talking about relationship with God. Bakit kailangan natin gawin yon? Kasi nga, may relasyon tayo sa ating Panginoon. Kaya dapat may altar tayo na kung saan doon natin, yun yung lugar na dapat lagi natin kakausapin ng Diyos. Doon tayo magbabasa ng Biblia. Doon tayo mag-worship. Doon tayo kakanta. Doon tayo makikipag-communicate sa ating Panginoon. Okay, tatlong bagay na mga nangyayari when you build an altar. There, you experience God. Sa umpisa pa lang ng araw mo, kapag pumunta ka na sa altar mo, mararanasan mo na ang presensya ng Panginoon. Okay ba yon? At dapat na nangyayari ito sa buhay natin. Why? Sapagkat yun po yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Dapat tayo ito po talaga ay maging malakas. Kailangan ba natin si Lord? Makapangyarihan ba si Lord? Mahal ba natin si Lord? Diba? Tatay ba natin si Lord? Grabe po yung mga ginagawa po ng Diyos sa buhay po natin. Kaya gusto ng Panginoon na patuloy nating maranasan yung kanyang presensya. So there, you experience God. Ano pa? Pangalawa, you hear God. Okay? Sapagkat kapag nagbubulay-bulay ka ng salita ng Panginoon, naririnig mo yung mga sinasabi niya sa'yo. At hindi lang yon, hindi lang sa panahon na nagbabasa ka ng Biblia.
Sa panahon na ikaw pa ay nagpipray o nakikipag-communicate ka na sa Lord, mas marami pang nire-reveal si Lord. Okay? Yung mga tinatawag pa na parang mga bag, hidden agenda. Okay? Minsan may mga hidden agenda. Pero kapag nagpipray ka, nakipag-communicate ka, lahat yon ay nare-reveal sa'yo ng Panginoon. Yung mga bagay na hindi mo naisip gawin for His glory. Amen? Yung mga bagay na hindi mo maisip gawin for His glory, pero kapag nagpipray ka, nakikipag-communicate ka sa Kanya, ang dami palang mabubuting bagay, magagandang bagay, mga dapat na ginagawa natin, mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. At nire-reveal po ng Diyos yon kapag tayo po ay talagang may quality time, patuloy nakikipag-communicate sa Kanya. Amen? At dapat malaman din po natin yung sikreto. Kasi minsan nire-reveal na ng Lord yung mga bagay na yan. At kapag hindi pa natin nalaman yung isang sikreto, mahihirapan po tayo mag-execute. Mahihirapan po tayong makasunod. Okay? O may sikreto pa. Mamaya i-reveal ng Panginoon. Amen? Okay, magiting tayong mabuti. Okay, kasi may mga revelation po talagang Panginoon sa kanyang mga anak. Kasi ganyong kabuti ang Diyos. Gusto niya kasi tayong pagpalain, mga kapatid. Habang nabubuhay po tayo. Okay? So yun po yung tatlong bagay. Now, yun po yung altar na dapat na binibuild po natin. At yung bagay po na yan ay unti-unti, kaya nga building. Okay? So, nagbibuild ka ng altar. For example, magpipray ka. So, hindi naman din talaga kaagad-agad, lalo't kapag nag-uumpisa ka pa lang. Hindi naman kaagad-agad ang ganda-ganda na kagad ng prayer mo. Okay? Hindi naman agad-agad. May mga times pa na parang tatamarin ka. May mga times pa na parang aantukin ka. Pero kapag nagtuloy-tuloy ka, magugulat ka na lang. Parang sa amin minsan. Okay? Mahalaga sa mag-asawa na nananalangin ng magkasama. Ng sabay. O sino po gumagawa dito? Sumigaw ng amen. Parang ayaw mag-amen yung iba. Alam niyo po, may mga pagkakataon din po sa buhay ko personally. Okay? Na parang, sama na. Ako na lang magpipray mag-isa. Di ba? Kasi parang mas kontrolado mo yung oras, di ba? Hihinto ka sa oras na gusto mo nang tumigil. Minsan kapag may kasama ka, di ba? Parang, minsan tapos ka na mag-pray, may dudugtong pa pala siya, mag-pray pa siya. So parang tumatagal. So minsan yan yung mga reason, okay, na parang itinatatak sa mind po natin. Pero hindi pala. Kapag nakapag-build ka na ng altar, habang tumatagal ng tumatagal, nasasarapan ka na. Nag-e-enjoy ka na sa presence ng Lord. Diba? Na parang ayaw mo na nga umalis doon eh. Bakit? Ang sarap pala talaga sa presensya ng Panginoon. Na talagang dumarating sa point na namararanasan mo na talagang sasabihin mo na kahit kailan di ka nagkulang. Mararanasan mo yun doon. Kasi minsan pag nasa world ka, di ba? Pag nasa BGC ka, nasa Ortigas ka, o nasa kung saang lugar ka, nasa Makati ka, di ba? Ilinga-linga mo yung paningin mo sa paligid, parang ang daming kulang sa'yo. Di ba? Pero pag nasa presensya ka ng Panginoon, kumpleto ka. Yun ang kasarapan doon. Di ba? Grabe, wala ka nang hahanapin pang iba. Doon mo masasabi na, Panginoon, grabe, kumpleto, grabe, wala palang kulang sa akin. Iba yung pakiramdam talaga kapag ramdam mo yung presensya ng Panginoon. Ikaw ay nasa presence ng Lord. Di ba? Yung kapayapaan lang doon. Walang stress doon. Walang depression doon. Kahit may sakit ka, feeling mo may sakit ka, pero pagdating mo doon, hindi mo mararamdaman ang karamdaman na mayroon ka. Amen? Kaya mas nanaisin mo lagi sa presence ni Lord. Amen.
Pasensya na po. Kasi ganun talaga ang presence ng Lord. Napakasarap, mga kapatid. Pag talagang na-enjoy na po natin ito, okay, na-build na po talaga natin yung altar natin, yung regular na devotion po natin sa ating Panginoon. Amen? Pangalawa, okay, na makikita rin po natin sa Genesis chapter 26 verse 25 din. Sabi doon, pangalawa, anong ginawa ni Isaac? He pitched a tent. Okay? And it's referring to a family life. Ito naman po ay tumutukoy sa ating pamilya. Okay? At dahil may pamilya tayo, ano na kailangan buhayin? Ano dapat gawin? Kailangan kumilos. Kailangan magtrabaho. Kailangan isabuhay yung pananampalataya na mayroon tayo. Okay? So, kailangan may gagawin. Anong ginawa ni Isaac? Nagtanim po siya. Okay? Sabi po dito sa Genesis, tingnan po natin chapter 26 verse 12. Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasanda ang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. So anong ginawa niya? Siya po ay nagtatanim, siya po ay nagtatrabaho. Bakit? Meron siyang pamilya na kailangan buhayin. Amen? Yan. Kaya ako may sideline din po ako. Hindi. May mga pagkakataon na yung asawa ko ay sinasamahan ko rin po sa kanyang paghahanap buhay. Okay? Bagamat ako po ay nagpapastor, so kailangan din po nating samahan, kailangan din nating tulungan, alalayan. Okay? Sa paghahanap buhay. Oh. Sino dito alam niya na, sabi nga sa Bible, di ba si Pablo nagkaroon din ng sideline. Kaya hindi po masamang sideline. Oh, basta legal yan, ha? Legal, moral, etikal. Wala kang tinatapakan. Okay? Na tao. Okay? Si Satanas lang ang tapakan mo. Okay ba yan? Okay. So, dapat tayo po ay may ginagawa. Because faith without action, diba? Ano sabi doon? Sa Santiago, faith without action is dead. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Tingnan niyo po ito. Sabi sa Genesis chapter 26, 1-3, makikita po natin yung pabor ng Panginoon, no? Kay Isaac. Sapagkat sa Genesis chapter 26, 1-3, okay, di na po natin babasahin, pero makikita po natin dyan na sa panahong yaon ay meron palang taggutom. Mayroong crisis. Di ba? O sa panahon ngayon, may nararamdaman ba tayong crisis? O marahil sa gasolina lang, pero sa pagkain, sagana pa naman. Amen. Okay. So may nakita nga po ko sa Facebook. Siyempre, minsan nagbabrowse din tayo. Alam niyo po, nagpagasolina yung mama. Ewan ko kung may nakapanood po sa inyo. At ang panalangin ko na huwag mangyari ito. Kasi yung pinakita niya po sa kanyang vlog, abay nagpagasolina siya, yung 100 pinagasolina niya, isang maliit lang na pang-injection. Grabe yun lang yung pinangga sa kanya. Shik! O yan na po, 100 na po. Grabe, isang arangkada lang yun, baka ubos na po yun. Grabe, no? So nagpapakita po ng pagkakaroon ng crisis no, sa gasolina. So actually, sabi nga, wala pang katiyakan kung talaga may crisis, ano. So sadyang marahil ay sinasamantala lang daw yung pagkakataon na mayroong gera, di ba? Na may shortage daw sa supply. May shortage nga ba sa supply? Di ba? Kaya tinataasan yung presyo. Okay?
ng langis. Okay, so sa panahong ito, sa panahon po ni Isaac, bagamat may crisis, pero, di ba, kumbaga nasa desierto. Alam niyo po kung mapapansin natin, okay, so, actually may nilagay din po ako dyan na mapa, kung may papakita po natin. Yung Gerar, kasi from Canaan, okay, pumunta po sila ng Gerar. At yung Gerar na yon, kapag nagtuloy-tuloy pa sila papuntang south, ay pwedeng papunta na po yun ng Egypt. Pero kabilin-bilinan ng Lord kay Isaac, huwag kang pupunta ng Ehipto. Kasi sa panahon ni Abraham, nung magkaroon din po ng tagutom, ito pong si Abraham ay nagdesisyon po kasama yung kanyang asawa na pumunta ng Ehipto. So inisip ng Lord, baka itong si Isaac ay magdesisyon din ng pumunta rin ng Ehipto. Pero sabi ng Lord kay Isaac, huwag kang pumunta ron. Okay? Dito ka lang sa lugar kung saan ko sa iyo ituturo. Huwag ka nang babalik sa Ehipto. Dito ka lang, sabi ng Panginoon, sapagkat sasamahan kita, pasasaganain kita. Kaya nakita nyo, kahit na disyerto, yung pinagtamnan, okay, ni Isaac, ay namunga pa rin yung mga tanim niya. Namunga ng masagana. And every time na naguhukay sila ng balon, grabe yung bukal, grabe yung tubig, masagana din. At ganon talaga tayo sasamahan ng Panginoon. Maging sa panahon ng crisis, huwag tayong magdalawang isip pa rin na magtanim. Okay? Ng binhi, ng salita ng Diyos, okay? Ng mga offering sa ating Panginoon. Kahit po sabihin nating crisis yan. Okay? Kaya ano pong sabi sa Genesis 26, verse 13? Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. Okay? So sabi po rito, lumago ang kanyang kabuhayan, panahon ng crisis to ha. Lumago ang kanyang kabuhayan. Kaya maraming tao sa paligid niya, naiinggit sa kanya. So iba na talaga pag may favor ng Lord. Darating talaga yung time. Kahit panahon ng crisis, ibibless ka niya at may maiinggit talaga. Diba? So sino yung mga naiinggit? Yung mga taga-Gerar, yung mga Filisteo. O sino ba yung Filisteo ng buhay mo? Yung umaangat ka sa buhay, pinagpapala ka ng Panginoon, pero may mga tao na napapansin mo na nagpaparamdam o nagpapakita ng pagkainggit sa'yo. Okay? At minsan, gagawa sila ng paraan para para madistract ka nila. Okay? Paano tayo dinidistract ng kaaway? May mga pagkakataon na binibless ka ng Panginoon, pero didistract ka ng kaaway. Anong gagawin ng kaaway? Anong gagawin ni Satanas? Iinisin ka niya. Diba? Para ma-defocus ka. Para pag dumating yung panahon na bumigay ka at pinatulan mo yung taong nang iinis sa'yo, anong mangyayari sa'yo? Nawalan ka ng self-control. Pumatol ka. Ayan na. Para na tayo mga bata niyan. Diba? Sabi nga po, pag bata, palapatol yan eh. Diba? Kasi bakit parang yung understanding niya, diba? Parang hindi pa ganun kalawak eh. Kaya usually ganun po yung mga bata. Tayo hindi naman na po mga bata. Hindi naman na po tayo mga baby sa pananampalataya. Kaya dapat maging alerto rin po tayo. Okay? Sa mga panggugulo ni Satanas. Lalo sa panahon na binibless niya po tayo. Hindi po talaga mawawala na guguluhin niya tayo. Para ma-distract niya po tayo. Para pag pumatol tayo, sira ang credibility mo. Sira ang pagiging Kristiyano mo. Di ba?
O, sa amin, lalo na kami mga pastor, nako, sira. Ano mangyayari? Nako, pastor ka pa naman. Di ba? Eh, kilala ka na rin sa lugar mo, born again ka pa naman. Eh, dahil yun naiinggit sa'yo, inis na inis ka na. Dahil kung ano-anong ginagawa, eh napuno ka na, pinatulan mo. Nako po, wag. Wag. Okay? Ipaubaya mo sa Panginoon. Okay? Balik tayo doon sa altar. Amen? Okay, so dapat mayroon po tayong gagawin at yung pong ginawa ni Isaac. Marahil may negosyo ka ngayon, may trabaho ka ngayon, dapat pinagbubutihan po natin ito. Kung papaanong pinagbubutihan natin ang pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Kasi ganon din po ang ginawa ni Isaac. Okay, nagtiwala sa Diyos, pinagbutihan niya ang kanyang pagtatanim, inaktuhan niya ang kanyang pananampalataya, bagamat nasa disyerto sila ng time na yon. Okay? May nakita ba kayong mapa dyan? Lumabas ba yung mapa? Wala. Okay. So, in Genesis 26, verse 16 to 17. Okay, sinabi ni Abimelech, umalis ka na, Isaac. Mas makapangyarihan ka na ngayon kaysa sa amin. Kaya umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerar. Okay? So nasa Gerar siya ngayon. At doon po siya nagtanim, doon po siya nag-build ng altar at pinasagana ng ating Panginoon. Amen? O, yung sagana, mga kapatid, yan po yung tinatag natin na salitang prosperity. Yung kasaganaan. Okay? At yung kasaganaan, ito po ay pumapatungkol, okay, sabi nga po rito, dapat maintindihan po natin na ang prosperity ay hindi lamang po ito tumutukoy sa mga material na bagay. Okay? Minsan kasi yung iba na may misinterpret. Okay? Yung salitang prosperity, akala nila pag salitang prosperity, nakikita kagad nila pera-pera. Nakikita kagad nila mga material na bagay pag salitang prosperity. Pero dapat maunawaan natin na ang sinasabing prosperity sa Biblia ay hindi po katulad ng iniisip natin nung nasa mundo po tayo. Ano? Nang nasa world tayo. Kaya na sinasabing kapag lalo't yung mga negosyante, okay? Yung mga nasa mga nasa labas, yung mga nagtatrabaho, okay, ang pagkakaintindi nila pag sinabing prosperity ay kayamanan. Okay? Pera, material na bagay. Pero tandaan po natin, even in Genesis chapter 2, verse 12. Okay? Isa po ito sa mga biblical meaning ng kasaganaan o prosperity. Tingnan niyo po ito. But you have said, sabi ni Jacob, you have said, sabi niya sa Panginoon, I will surely make you prosper and will make your descendants like the sand of the sea, which cannot be content. Okay? Or which cannot be counted. Okay? So ano sinasabi ni Jacob sa Diyos? Lord, nag-promise ka sa amin. Okay? So ang Diyos ba ni Jacob ay iba sa Diyos natin? Magkaiba ba? Iisa po ang Diyos natin. Bakit yan naiintindihan? The God of Isaac, the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Israel is our God. Amen? Kaya kung ano yung pangako ng Diyos sa ating mga ninuno, yan din po ang pangako niya sa atin na mga lumalapit sa Kanya, na mga tinawag niya, na mga nananalig sa Kanya.
It is God's promise. Okay, sa panahon pa ng ating mga ninuno, na i-prosper ang kanyang mga anak, i-prosper ang mga sumusunod sa kanya, mga nananampalataya sa kanya. Okay? And then, sabi pa rito, para mas maintindihan po natin, sa Genesis chapter 39, verse 2, so the Lord was with Joseph so that he prospered. Okay? He prospered and he lived in the house of the Egyptian, his master. O saan daw nakatira si Joseph, the dreamer? Sa kanyang Egyptian master. So ibig sabihin, nakatira lang si Joseph. Wala pa siyang mga properties. Pero bakit tinawag na prospered siya? Na prinasper siya ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, ang prosperity ay hindi tumutukoy sa mga material na bagay na meron tayo. Amen? Ang prosperity ay ito po ay tumutukoy sa pakikipag-ugnayan, maayos na pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ang mga ginagawa mo ay ayon sa kalooban ng Diyos. At dahil doon, ikaw ay pinagtatagumpay ng Panginoon. And God prospered Joseph. Amen ba? O dapat naiintindihan po natin ito, mga kapatid, in the Bible. Okay, in the Bible, prosperity is defined as holistic thriving, encompassing spiritual, physical, and material well-being rather than financial wealth. So, ibig sabihin, hindi ito tumutukoy lamang sa financial o sa mga material na bagay. It defines as holistic thriving, na ikaw ay patuloy na nagsusumikap, gumagawa ka na ayon sa kalooban ng Diyos. At dahil dyan, ipaprosper po tayo ng Panginoon. So it centers on having enough of God's provision. Anong ibig sabihin? Ang prosperity, yung hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Meron tayong sapat na supply mula sa Diyos. At kung minsan, niluloob ng Panginoon na hindi lang basta sapat, kundi sobra pa sa sapat. Bakit? Para tayo po ay makatulong sa iba. Para tayo po ay makapagbigay sa iba. At yun ang will ni Lord. Okay? So, ito po ang biblical meaning ng prosperity. It centers on having enough of God's provision to fulfill one's purpose. Okay? To bless others and honor Him. So bakit pinaprosper tayo ng Panginoon kapag sumusunod tayo sa Kanya? Upang tayo po ay mas patuloy na maging kagamit-gamit. Okay? Sa harapan ng Diyos. Sino rito gusto mong ginagamit ka ng Panginoon? Abay, paggamit natin ang buhay natin sa Lord kasi sa Lord naman yan eh. Huwag nating ipagkakait yan. Everything sa buhay po natin, yung hininga po natin, lahat, yan po ay galing sa ating Diyos. Sa ating tagapaglikha. Kaya, lahat po yan, lahat na nare-receive natin mula sa Panginoon, ay dapat talagang iniaalay pa rin po natin sa Kanya. Ipinagkakatiwala natin sa Kanya. Hindi yan ibinibigay sa atin ng Lord para angkinin natin sa ating sarili, para sa ating mga sarili. Kundi magamit to serve others, okay? Not to please others, but to serve others, to help others, and to honor the Creator. To honor our God. Amen po ba? So that is the biblical meaning of prosperity. And ano pa? The biblical prosperity often
emphasizes obedience. Nakita nyo? Binibigyan din pala, sa biblical prosperity, ito'y tumutukoy sa pagsunod sa Panginoon. Kaya kapag naging masunurin tayo sa Diyos, ibig sabihin lang nun, pinaprosper tayo, nagpa-prosper po tayo. Okay? Nagiging progressive po yung life natin. Nile-level up tayo ng ating Panginoon. Okay? Because prosperity often emphasizes obedience, peace, and wisdom, resulting in lasting success. Amen? Alam niyo po, sabi nga po ng ating Panginoon sa Lucas 12:31, subalit pagsikapan muna ninyong higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So, ibig sabihin mga kapatid, may mga bagay talaga tayong gagawin na kailangan nating pagbutihan. Kailangan nating pagsikapan. Ayaw ng Lord na tayo ay basta-basta nakikinig lang or nakaupo lamang. Gusto ng Panginoon na tayo talaga ay humakbang, may mga gagawin tayo. Okay? Kaya dito po natin nararanasan, di ba? Anong ginawa ni Abraham, si Isaac, bagamat panahon ng crisis, panahon ng tagtuyot, nagtanim siya, pinagana niya yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya anong nangyari, pinasagana siya, pinagbunga pa rin yung mga tanim niya. So ibig sabihin, meron kasi talaga tayong gagawin. Bakit? Yun yung tinatawag na, nasa ating kasi yung tinatawag na, bawat isa ay mayroong role. Okay? Iba yung role mo at iba yung role ng ating Diyos. Amen? At kapag ginawa po natin yung dapat nating gawin, gagawin ng Diyos yung dapat niyang gawin sa buhay po natin. Kaso wala kang ginawa. Diba? Hindi ka nagtanim. Sabi mo may faith ka. Pero wala ka, di ka kumilos, wala kang ginawa. Anong gagawin ng Panginoon? Hindi po ba natin alam na most of the time ay tinitinan ng Diyos kung papaano natin naakbangan yung faith natin? Kasi doon kikilos ang Lord. Diba? Yung ating, kumbaga yung role natin, yung pagiging natural po natin bilang tao, diba? So ginagawa natin yung dapat nating gawin at ang Diyos bilang makapangyarihan sa lahat. 'Di ba? Kaya sabi nga po yung natural na pagsunod natin sa Diyos nagiging super natural. Okay? Nagiging super. Okay? So dapat blessed lang tayo pero nagiging super blessed po tayo sapagkat kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Bakit kumikilos? Kasi tayo mismo kumilos. Hinakbangan po natin yung pananampalataya po natin. Okay? O sino dito nakakaalala? Maging sa panahon nga po ni Moises hindi ginawa ng Diyos na basta-basta niya lang hatiin yung dagat para makatawid yung mga Israelites. Diba? Ano ang utos ng Panginoon? Kailangan pang itaas, kailangan ng cooperation. Diba? Kailangan gawin ni Moises yung dapat niyang gawin. Itatas niya lang yung tungkod, di niya pa ba magawa? O minsan tayo, simpleng-simple na lang pinapagawa sa atin ng Panginoon kung tutuusin. Pero di pa natin magawa. Kaya, hindi tuloy, wala tuloy gagawin ng Diyos sa buhay natin. Ito, tandaan po natin. Okay? So lahat ng bagay, ano man yung mga mayroon tayo, tandaan po natin na lahat ng bagay sa mundo ay temporary lang. Kaya kung mapapansin nyo, there Isaac pitch a tent. Ibig sabihin, kaya nga tent, o katulad nung ginawa ko rin, parang nagtayo rin ako ng tent doon sa second floor. Temporary, mabilis, mawala. Ibig sabihin, temporary, pansamantala lang. Anong ibig sabihin? Dapat hindi yan ang
Bagamat kailangan din nating pagbutihan kung ano yung trabaho na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, pero hindi talaga yung pinaka-priority natin. Okay? Priority natin kung ano yung will ng Lord sa buhay po natin. Okay? Sapagkat ang mga bagay na yan ay pansamantala lang. Bakit natin sinasabi ito? Kasi yung iba, okay, pag kailangan galingan ko raw sa trabaho ko, kailangan galingan ko raw sa negosyo ko. Sa kakaisip niya, kailangan niyang galingan. Di ba? Minsan ang ginagawa ng iba, sisiraan yung kapwa para bakit magsisip-sip siya sa boss niya. Sisiraan yung iba para ma-promote siya. Kailangan niya raw galingan pero maling pamamaraan. Kaya ng paggawa ng paggamit sa salitang kagalingan. Kaya kailangan nating galingan pero dapat sa tamang pamamaraan. Kasi dapat maintindihan po natin ang lahat ng bagay pansamantala lang. O may pamilya. Yung iba ipinagpapalit ang pamilya sa pera. Ipinagpapalit ang pamilya sa kayamanan. Ipinagpapalit ang pamilya sa kung kanino man. O sa mga material na bagay. So dapat pa rin natin maintindihan, kaya natin binabanggit ito. Lahat ng bagay sa mundo ay pansamantala. Huwag natin ipagpapalit ang Diyos at ang mga mahal natin sa buhay sa mga material na bagay. Amen? Lalo na yung pamilya po natin din. Huwag natin ipagpapalit yan. Okay? Sa mga material na bagay. Na sinasabi na kailangan pagbutihan, kailangan galingan, halos wala ka na ring oras sa sarili mo. Wala ka ng oras sa pamilya mo. Kasi puro ka na negosyo, puro ka na trabaho. Kailangan mo ng kumita ng marami. Di ba? Kasi kailangan ko raw magtrabaho, galingan sa pagtatrabaho, pasasaganahin ako ng Panginoon. Kaso wala ka ng time sa family mo. Kailangan balance. Okay? Kailangan balansin po natin. Tandaan, number 2. Meron tayong tatandaan, number 2. Okay? Wala kang bagay na paghuhusayan o pagsisikapan kung wala kang uumpisahan. So marahil yung iba ngayon, mag-uumpisa ka palang magtayo ng altar. Umpisahan mo na. Okay? So kung may naumpisahan mo na, ipagpatuloy mo na. Okay? So begin and do it well. Okay? Naumpisahan mo na, so continue and do it well. Okay? Until you become what God wants you to become. Bakit God wants you to become? Kasi nga, nasa Lord tayo Naka-align tayo sa will ng Lord. Kaya gagawin ng Diyos kapag ginawa natin yung part natin, yung role natin bilang mga anak niya, gagawin sa atin ng Diyos kung ano yung gusto niya na maging tayo. At bagay na magugustuhan din po natin. Bagay na ikasisiya rin po natin. Dahil hindi tayo dadali ng Diyos sa isang lugar o sa isang bagay na tayo po ay magiging malungkot o magiging magulo. Diba? So number 3, how to make a balanced life. Number 3, anong ginawa po ni Isaac? He dig a well. Ano naman po yung ibig sabihin ng dig a well? So kung yung una, build an altar, tumutukoy sa spiritual and devotional life. Yung pangalawa, he pitched a tent, tumutukoy sa family life, okay, na pagiging balanse ng buhay. At pangatlo, dig a well. Ano naman po yung dig a well? Ito po yung church life. Okay? So may devotional life ka, may daily encounter ka with your Father, with your God, with our God. May daily encounter ka sa Kanya at inaayos mo yung pamilya mo. Ba? Nagtatrabaho ka, gumagawa ka, or nagdinegosyo ka, or nagsa-sideline ka para sa pamilya mo. Okay? Para mabuhay sila, magkaroon ng maayos
at masagadang pamumuhay. At pangatlo, dapat nagdidig tayo ng well. At ito po, tumutukoy sa church life po natin. Okay? So ang church life po natin ay ito yon. Kaya nga po, naririnig na po natin na dig, well. O dalawang pwedeng maging ibig sabihin po ng well. Ang tinutukoy din po natin, may tinutukoy po na well, balon, ang tinutukoy po natin dito. Okay, yung well naman, yung tinatawag din po na mabuti or magaling. Okay? So dalawang pwedeng ibig sabihin po ng well. Okay, mabuti, magaling, o yung isa naman po na ibig sabihin na tinutukoy natin din dito, yung balon. So dig well. Pero ito po ay tumutukoy sa church life po natin. Na dapat pinagbubutihan din po natin yung pakikiisa, yung pakikihalubilo, pakikisama sa mga kapatiran. Remember? Hebreo chapter 10 verse 25, wag nating kaliligtaan ng pagdalo sa mga pagtitipon. Amen? Pero dapat hindi po tayo dapat nagtatapos doon. Kasi maraming gustong ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Pagkatapos nating gumawa ng Sunday service, pagkatapos nating dumalo, dapat dumadalo rin po tayo sa mga D-group. At pagkatapos nating dumalo sa D-group, mayroon din tinatawag ng mga prayer meeting. Okay? At mayroon pa tayong mga ibang fellowship, mayroon pa tinatawag na mga trainings. Okay? Kasi nga, dapat tayo po ay dig well. Okay? Dapat, manong dig? Kasi kailangan nating magpakalalim pa sa Panginoon. Maganda na ginagawa na po natin na mayroon tayong number 1, altar. At yung pangatlo, dapat pinaghuhusayan din po natin ito. At pag sinabing the CTTP Church, no, Murphy, this is your church life. This is your church life. Lumingon ka nga sa paligid mo. Okay, yan po yung church po ng mga kasama natin. This is our church life. At sa church, there's no such thing as perfect church, okay? Dapat maintindihan po natin na walang perpektong simbahan. Kahit saan ka pumunta, may mga tao po kasi naghahanap ng perfect church or perpektong samahan. Kahit saan ka pumunta, kahit makilala mo yung pinakamagaling na bishop sa buong mundo, pag lumipat ka ron, after a week, after a month, after a year, may makikita at makikita ka. Bakit? Kasi may makikita at makikita ka na kapintasan, ng mga flaws, ng mga pagkukulang, ng mga pagkakamali. Kasi bakit? Walang perpekto. Only Jesus Christ. Only God. Wala pong perpekto. Isang araw, meron ka ng, kahit makita mo pinakamagaling na pastor, na bishop, makikita mo isang araw, meron ka ng critic sa kanya. Isang araw, meron ka ng reklamo sa kanya. Isang araw, may papupuna sa kanya. Kaya walang perpekto. Kaya kung ano yung church sa kinabibilangan mo, mahalin mo na yan. Amen? Anong ibig sabihin? Dapat hindi ka nagsasalita ng anumang laban dyan. Lalo na sa pastor nyo. Okay? Lalo na sa D-group leader nyo. Kasi bakit? Wala po tayong mararating pagkaganon. Okay? Ano ang sabi ni Pablo? Dapat matigas na pagkain na ang kinakain mo. Pero hanggang ngayon, gatas pa rin. Pagkain pa rin ng baby ang pwede sa'yo. Hindi ka pa pwede sa matitigas. Kasi bakit? Hindi pa pala tayo lumalago. Dapat lumalago na tayo. At isa po yan sa mga sign ng paglago na dapat hindi po natin pinag-uusapan ang isang bagay na kasisira ng isang grupo, ng isang organisasyon, o maging ng isang tao, lalo't yun naman yung naglilingkod sa Panginoon. Why? Tayo nga eh. Bakit? Sino ba tayo? Gaano ba tayo kagaling? Gaano ba tayo kaperpekto para punahin? Lagi
ang mga mali ng ibang tao. Para punahin lagi ang church na nasa paligid mo. Amen ba? So we have to dig well. Magpakalalim po tayo sa Panginoon. May mga gawain na ino-offer ang simbahan, dapat dumadalo po tayo doon. May evangelism din, by the way. Amen? So dapat nag-i-involve po tayo doon. Kahit sabihin natin na busy ako sa negosyo ko, busy ako sa trabaho ko. Alam niyo po, kapag lagi tayong maraming excuses, kahit gaano ka ka-successful dyan sa business mo, sa trabaho mo, pero kapag lagi natin ginawang excuses yan, kung kaya't hindi natin na pagbubuti yung dapat natin ginagawa as a church, mahihirapan ka talagang maging disciple. Kaya huwag kang magtaka kung bakit ikaw mismo wala kang nadidisciple. Kasi ikaw mismo hindi ka nadidisciple. Kung matagal na po tayo sa Panginoon, dapat disciple na tayo. At kapag disciple po tayo, doon lamang po tayo makakapag-disciple. Anong ibig sabihin? Dapat nakakapag-akay po tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Why? Sapagkat yun po ang trabaho na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi tayo tinawag ng Diyos. Naniniwala ka ba na hindi ka lang tinawag ng Diyos? Pinili ka ng Diyos, kaya ka nandito. Yung pagkatawag sa iyo ng Diyos, tapos na. Lumapit ka na tumugon ka na Nandito ka kasi pinili ka. Naniniwala ka ba doon? O parang hindi. Lord, kausapin mo sila. Kausapin mo sila, Panginoon. Pinili ka ng Panginoon. Pinili tayo ng Diyos para gawin yung mga bagay na pinapagawa niya sa atin. At yun ay yung patuloy po tayo magdala ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Hindi para magpalayo ng mga kaluluwa sa Diyos, kundi magpalapit ang kaluluwa sa Panginoon. Amen! Yun ang trabaho po natin. Okay, natutuwa ako, meron tayo regular yung evangelism po natin dito. Malaking bagay po yun. At regular po yung prayer meeting, prayer gathering, meron po dito. Maliban po doon sa ginagawang sa Sunday Service Day Group, mahalaga po yun sa pagdidig ng well. Amen ba? Amen. Ano po sabi dito? Okay, mga huling verso na ibabahagi ko po sa inyo. Sabi nga po ni Isaiah chapter 12, 2-3, tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. Malugod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. O kaya may tinatawag din po pala na wells of salvation. Meron din pong tinatawag na well of life. Okay. Sa panahon po natin sa New Testament, sino po ang well of life? Sabi po dito sa John chapter 4, verse 8 to 10, wala noon ang kanyang mga alagad, ang mga alagad ni Jesus, ay wala noon dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo, Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? So remember, that time sila po ay nasa well of Jacob. Nag-uusap po sila. Okay? So sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritana. Kaya sapagkat ang ating Panginoon ay Hudyo, pero kinausap niya yung babae na isang Samaritana. Sa verse 10, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin. Okay? Humihingi ng inumin. Saan galing yung inumin? Mula sa balon.
mula sa well. Kaya sabi ni Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw, sinasabi ni Jesus, na kung makikilala mo lamang kung sinong nasa harapan mo, kung sino yung kausap mo, ikaw ang hihingi sa Kanya. At hingi sa Kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Amen. So dig well. Magpakalalim tayo sa Panginoon. Okay? Sapagkat ang ating Panginoon, ang balon na nagbibigay, na mayroong tubig na nagbibigay buhay. Kaso we have to dig well. Kailangan natin magpakalalim sa Lord at yan po ay mangyayari sa atin kapag patuloy po tayo naging aktibo sa gawain ng Panginoon sa simbahan na ating kinabibilangan. Amen. Puri ng Diyos, tayo po tayong lahat. Okay, so yung challenge po, may challenge tayo ngayon. Sinong gusto ng challenge? Amen. Yung iba parang ayaw. Huwag natin kalilimutan. Pag may testing, may blessing. Okay, so dito, may mga testing po tayo. Okay? Or may mga challenge po tayo. I-challenge po tayo ngayon sa mga salita ng Diyos na napakinggan po natin. Kasi kailangan talagang manatili sa puso natin, sa buhay natin eh. Kailangan matutunan talaga natin makapamuhay ng balanse. Kasi anak tayo ng Diyos. Kailangan gusto ng Diyos na maging mabuting ehemplo po tayo. Tayo yung maging influencer po tayo. No, kung may mga vlogger sa Facebook, sa YouTube, mga tinatawag na influencer, tama? Tinatawag sila mga influencer. Pero ang tunay na influencer, dapat tayo yun. Amen! We must influence the world with God, with the Word of God. Influencer ka. Ikaw talaga dapat ang influencer. Wala ka man, hindi ka man vlogger. Pero alam mo ba na influencer ka dapat? Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Sumigaw ka nga ng amen. Hallelujah. Anak po tayo ng Panginoon. So yung challenge natin. So napakinggan po natin yung tatlo. How to make a balanced life. Number 1, build an altar, referring to our spiritual and devotional life. Number 2, pitch a tent, referring to our family life. At pangatlo na dapat na ginagawa natin is to dig a well, our church life. So dapat lahat ito, alam niyo po ba, kung magiging aware lamang po tayo, yung sermon po na ito, na balanced life is one of the wonderful message na binibigay po sa atin ng Panginoon. Kasi bakit? Kailangan po talagang magawa po natin. Magkaroon talaga tayo ng balancing buhay. Pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga lingkod ng Panginoon. At dahil doon, talagang ipaprosper tayo. Sino dito gusto mo nakikita yung family mo, yung buhay mo, masagana tayo? Alam na natin dapat ibig sabihin ng sagana, kaya dapat malakas ang amen po natin. Okay? It is referring to our obedience to God. Intimacy with God. Yung pinapagbuti natin ang ating pakikipagnig sa Panginoon. So ngayon, sa tatlo pong ito, alin ba dito yung ikaw ay nahihirapan? Di ba tatlo yan? Okay, tatlo yan. Alin ba sa tatlong ito na ikaw ay nahihirapan o nag-i-struggle ka kung kaya hindi mo magawang maging balanse ang iyong buhay bilang mananampalataya o anak ng Diyos? Nahihirapan ka bang mag-build ng altar? Nahihirapan ka ba ngayong ayusin yung family life mo?
yung relationship nyo? Nahirapan ka bang mag-dig well? Hindi mo mabigyan ng enough time yung pagdidig ng well? Yung pagpapakalalim sa Panginoon? Kasi sinasabi mo, busy ka sa business mo. Sinasabi mo, no, nagkakaroon ka ng mga excuses na busy ka sa trabaho mo. At kung gusto mong i-take yung challenge na ito, gusto ko makipag-usap ka ngayon sa Panginoon. Alam niyo po, gusto ng Lord na pinaprosper niya po tayo. It is His promise. Basahin po natin ang Biblia. Makikita po natin. At sa tulong po ng Banal na Espiritu, mauunawaan po natin na talagang ang Diyos, gustong-gusto niya na pinaprosper niya po tayo to fulfill His purpose. Upang may isa katuparan talaga yung mga mabubuting layunin ng Diyos sa buhay po natin. Amen? So I encourage everyone, kung mayroon mang isa sa tatlong ito, o kung itong tatlong ito, kung pinakyaw mo, o kung meron mang isa dito, makipag-usap ka ngayon sa Panginoon. And we are, as pastors, may mga kasamahan din po tayo, mga kamanggagawa dito, mga D-group leaders dito, na handang tulungan din po kayo at ipag-pray kayo. Kung may mga bagay po kayo dito na nag-i-struggle kayo, nahihirapan kayo, let me pray for you. Hayaan mong ipag-pray po namin kayo. Amen? At kung gusto mo ng panalangin, inayayahan kita, pumunta ka sa harapan. Amen? I invite you to come. We will pray for you. Come on. And we will help you to pray. Kung meron dito, alam niyo po, awitin to natin itong isang awitin. Okay na? Awit tayo ng isang awitin sa Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, dapat maintindihan po natin. Sino dito, handa ka ba? Handa kang sumunod sa Diyos? Handa kang hakbangan ng pananampalataya mo? Handa ba tayo? Actually, minsan nandun yung willingness natin eh. Sabi nga, the spirit is willing but the flesh is weak. Pero gusto mo ba na lahat yan ay palakasin ng Lord? Malakas ka physically, malakas ka spiritually. Gusto mo ba yan? At para patuloy nating maranasan ang kalakasan mula sa Panginoon. Kasi ang tao o ang anak ng Diyos ang isang mananampalataya. Para lumakas tayo physically, spiritually, kailangan natin ng power. Amen? O, sino dito gusto ng power? Para mas makasunod talaga tayo sa will ng Lord, kailangan natin ang tulong ng Banal na Espiritu. Amen? So, kailangan natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kasi bakit? Kung alam mo sa sarili mo na may gagawin ka at may pinagagawa ang Diyos sa iyo, kailangan mo ng Banal na Espiritu. At ang Banal na Espiritu ay nasa iyo na. Pero kailangan mo ang kapuspusan nito. Amen? And now, I encourage you to invite the Holy Spirit to fill you with the Holy Spirit. Maranasan mo, kung alam mong may gagawin ka, may pinagagawa sa iyong Panginoon, I challenge you na ma-experience mo ang pagpupuspos ng Kanyang Banal na Espiritu sa buhay mo. Amen ba yun? I-desire mo. Amen? Okay. So, awitin muna natin ang awiting ito sa ating Panginoon. Hallelujah. Back up. Thank you, Jesus. Sige po, sino dito gustong pa-pray over? Come on. Hallelujah. All we have to do is to help you to pray. Sa mga nakakaranas ng paghihirap, struggle sa kanyang buhay, na nahihirapan siyang ibalanse ang buhay, kung kaya't
hindi niya maranas-ranasan ang prosperity na ipinangako ng Panginoon. May problema ka sa church, sa family life mo. May problema ka sa spiritual life mo. May problema ka sa church. We are here to help you. Come. Hallelujah. Sige po, awitin natin ang awitin ito sa Lord. Holy Spirit, come in power, shake my life. Thank you, Holy Spirit. Come. 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 Holy Spirit. Hallelujah. Come on, receive. Itaas natin ang ating mga kamay sa harapan ng Panginoon. Come on. Itaas natin ang ating mga kamay sa harapan ng Lord. Come on. Sige po. Pwede natin ipag-pray. Come. Come. Receive. Receive. Receive the Holy Ghost. Receive and be filled with the Holy Spirit. Come on. Hallelujah. Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory, glory to Jesus. Ora baba shekaraba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ora baba shekaraba shandaraba. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Come. May pinagagawa sa iyo, Panginoon. Receive the power. Urababa, shikaraba, shandaraba. Sige po, marami pa po rito sa harap. Mga D-group leader, you can come. Pastors, D-group leader, pag-pray po natin. Hallelujah. Ora baba shikaraba. Come on, receive the power of the Holy Spirit. Kung kumbinsido ka sa sarili mo at alam mo na may pinagagawa ang Diyos sa iyo, you have to be filled by the power of the Holy Spirit. Come on, be filled and begin to prophesy. Be filled with the Holy Spirit and begin to preach the gospel with boldness. Be filled with the Holy Spirit and begin to speak in other language. Receive and be filled with the Holy Spirit and begin to speak in tongues. Receive, be filled with the Holy Spirit and receive His power. Receive His power. Receive His fire. Receive His anointing. In the name of Jesus. Come and receive His power. In the mighty name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Come on, receive. And begin to prophesy. Receive. Be filled with the Holy Spirit. And begin to proclaim the word with boldness. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit.
Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Sige po, lahat po ng pumunta sa harapan, kailangan mapag-pray po natin sila lahat isa-isa. After mapapag-pray, lipat na, kailangan mapag-pray at least lahat. Amen? Napag-pray na po ba lahat? Napag-pray na po lahat? Nalihans na po natin lahat? Napag-pray na po natin isa-isa? Amen? Pray for them. Sila po ay lumapit dito to receive the power and be filled with the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Continue to pray. Continue to pray. Hallelujah. Sige po, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Honor and glory belongs to you, Father God. We bless you. Patuloy kong siniselyuhan ng banal na dugo ng Panginoong Yesus ang mga pagpapala, mga salita, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na tinanggap namin sa araw na ito. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Father God.
Oras na po ng ating pong pagkakaloob sa Panginoon, ang ating mga